Life After Prison. By Silencio, Kabanata 76. Sa kabilang banda, sumuko agad ang grupo ng lalaking may isang mata nang makita nilang napakaraming tao ang dinala doon ni Blade. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, naglupusay sila sa lupa at ibinaba ang mga armas sa kanilang mga kamay. Nang dumating si Blade, magalang niyang tinawag si Severin bilang si Mr. Severin at tinulungan si Severin sa pagsupil sa buong grupo. Pagkatapos ay nagpasalamat si Severin sa kanila at umakyat ng mag-isa. Nang makita ni Blade si Severin na pababa ng hagdan at kalong-kalong si Diane, agad itong humakbang at nag-aalalang nagtanong. Mr. Severin, ayos lang ba ang asawa mo? Sabihin mo lang ang mga salita at sisiguraduhin kung hindi mabubuhay ang mga taong ito para makita ang pagsikat ng araw bukas. Ngumiti ng mahina si Severin. Salamat sa pagkilos. Maayos naman ang asawa ko, pero nagtataka lang ako kung bakit handa kang tulungan ako. Napangiti si Blade, at nagkaroon ng random na dahilan. Well, ang pangunahing dahilan ay ang Draco Hall ay hindi magkasundo at nakikipaglaban sa Cedar Gang sa loob ng maraming taon. Sa palagay ko hindi ito ganoon kasimple. Seryosong sabi ni Severin. Noon na awkward na sinagot siya ni Blade. Ayos lang bang pumunta ka sa Draco Hall bukas? Nais ng aming pinakamataas na commander na makilala ka. Hinahanap ka namin kahit saan ngayon, at pumunta kami sa bahay mo para hanapin ka. Doon namin nalaman na lumipat na kayo noon, at doon natapos ang aming paghahanap. Oh, gusto akong makita ng boss mo. Kumunat ang noo ni Severin at medyo nagulat. Bumilis ang tibok ng puso ni Blade at lihim siyang napaisip. Talagang napaka-low profile ng lalaking ito. Hindi ba niya alam na siya ang supreme leader ng Draco Deus Temple? Bakit hanggang ngayon sinusubukan pa rin niyang magpakatanga? Gayunpaman, hindi niya ibinunyag ang tunay na pagkakakilanlan ni Severin sa sino man doon dahil alam niya na ang pinakamataas na pinuno ng Dragon Deus Temple ay palaging isang palaisipan. Ang pagsisiwalat ng pagkakakilanlan ni Severin ay maaaring maging sanhi ng kanyang kalungkutan. Dahil dito, hindi niya masagot ng diretso ang tanong na iyon at ngumiti na lang ng alangan habang sinasabi. Oo, gusto kanyang makita. Malalaman mo kung bakit kapag pumunta ka doon bukas. Oo naman. Bibisitahin kita bukas kapag may oras ako. Nakangiting sang-ayon ni Severin. Sa totoo lang, medyo na-curious din siya tungkol kay Draco Hall, at dahil pinahiram siya ng mga tauhan nila kanina at nailigtas siya ng maraming gulo, tama lang na personal niyang pasalamatan ang kanilang amo. Anong nangyari? Sa wakas ay nakarating na sa ibaba si Jada at ang iba pa, at ang eksena sa harap nila ay tuluyang nawalan ng imak. Ang ilan sa mga tao ay nasugatan, habang ang iba ay napasuko at naglupusay sa lupa nang hindi nangangahas na gumalaw. Ang kabuoang bilang ng mga tao mula sa Draco Hall ay medyo nakakatakot, dahil ang buong restaurant ay napuno ng kanilang mga tao at marami pa ang nakatayo sa labas. Sumulyap ng masama si Blade kay Jada at sinabing, paumanhin sa gulo, Miss Jada, ngunit mayroon kaming score para makipag-ayos sa mga tao ng One Eye. Sa sandaling sinabi niya iyon, lumingon siya kay Severin at hinimok ito. Maaari ka nang umalis kasama ang iyong pamilya, Mr. Severin. Yun ang gagawin ko. Tumanggaw si Severin. Lumingon siya, walang pakialam na sumulyap sa grupo ni Jada, at sinabi kina Judith at Maurice. Nanay, tatay, Celine, uuwi na tayo. Sige. Si Judith at Maurice ay hindi pa nakakita ng ganoong nangyari noon, at sila ay basang-basa sa malamig na pawis dahil sa matinding takot. Nang marinig nilang makakaalis na sila ay tumanggaw sila kaagad at binuhat si Celine palabas. Sumulyap si Severin kay Blade, ngumiti muli, at naglakad palabas kasama si Diane sa kanyang mga bisig. Ano ang ibig sabihin nito? Kung mayroon kang ilang score na dapat ayusin sa One Eye, bakit mo hinayaang umalis si Severin at ang iba pa? Pinananatili ko sila dito dahil gusto nilang kumain at umalis pagkatapos ng ganon-ganon na lang. Hindi pa nga sila nagbabayad ng pagkain nila. Humingi ng sagot si Jada kay Blade dahil naiinis siya nang makitang umalis si Severin at ang iba pa. Si Blade ay maaaring isang matigas na tao, ngunit siya ay napakaingat sa kanyang mga salita. Ngumiti ito sa kanya. Nagpapatakbo ng panloloko ang restaurant mo. Ang halaga ng kanilang pagkain ay $16,000,
ngunit hiniling mo sa kanila na magbayad ng $160,000. Saan ka nakakuha ng lakas ng loob para akusahan sila ng kumain at umalis nang hindi nagbabayad pagkatapos? Ang sitwasyong nakita ko ngayon ay nag-iwan ng masamang lasa sa aking bibig, kaya kung gusto mong manatili sa negosyo, iminumungkahi ko na mas mabuting ipikit mo ang iyong bibig kaysa ibulalas mo ang lahat ng kalokohang iyon. Kung ibubuka mo muli ang iyong bibig, pagkatapos maaari ka na ring magpaalam sa iyong restaurant. Ipapaalam ko sa lahat na ang iyong restaurant ay may reputasyon sa panloloko sa mga customer nito. Naaalala ko ang tatak ng iyong restaurant na mayroong maraming tindahan. Mga 100, kung tama ang aking pagkakaalala. Life After Prison, Kabanata 77. Namumula ang mukha ni Jada sa sobrang galit. Ni minsan ay hindi niya naisip na ang mga taga Draco Hall ay makikialam sa kanilang negosyo at magiging napaka hindi mapagparaya sa mga ganoong isyo kaya naramdaman nilang kailangan nilang pumasok. Oo naman, alam niyang ang tanging pagpipilian niya ng gabing iyon ay ang aminin ang pagkatalo. Kahit na siya ay nagmula sa isang third-tier na pamilya, ang Draco Hall ay isang bagay na hindi nila pananggahasan at hindi kayang pukawin. Pagkatapos ng lahat, kahit isang second-tier na pamilya ay hindi magkakaroon ng lakas ng loob na hamanin sila. Hihihi, Blade. Sir, ginawa ko lang iyon dahil gusto kong turuan ng leksyon si Severin pagkatapos niya akong ipahiya ngayon. Ipinapangako ko na hindi manloloko ng mga tao ang restaurant namin. Pero dahil nagpasya kang palayain si Severin, tinitiyak namin sa iyo na igagalang namin ang desisyon mo. Awkward na ngumiti si Jada at walang pagpipilian kundi ang umamin sa kanya. Hindi nagtagal, umalis si Blade kasama ang kanyang 200 tauhan. Nang tuluyan na siyang mawala sa paningin, tinanong ni Jada ang One Eye. Anong nangyari? Bakit biglang sumulpat ang mga tao ni Draco Hall? Sumenyas ang One Eye na bumangon ang kanyang mga tauhan at saka marahas na sinabi. Lahat ng ito ay dahil sa isang mapahamak na kasambahay na may utang sa isa sa kanilang mga tauhan ng $10,000 ngunit hindi pa rin nababayaran. Pagdating nila, sinunggaban nila ang taong iyon at pinutol ang isang daliri nito. Hindi man lang nila isaalang-alang ang alok ko nang sabihin ko sa kanila na babayaran ko ang pera sa ngalan ng nasasakupan ko. Nang marinig iyon ni Easton, sinabi niya, "Gago. Laging sinuswerte si Severin." Ang utang ng nasasakupan ni One Eye kay Blade ang tanging dahilan kung bakit pumasok si Blade dito, nagtanong tungkol sa sitwasyon, at pinabayaan si Severin dahil sa kawalan ng hustisya. Oo. Hindi ko hahayaang umalis ang batang iyon kung hindi nangyari iyon. Isang nag-aapoy din ang mata sa galit. Sige. Salamat sa iyong pagsusumikap. Gabi na, kaya dapat mong ibalik ang iyong mga lalaki para makapagpahinga. Maglilipat ako ng $70,000 sa iyo sa lalong madaling panahon. Tretuhin ito bilang mga medikal na gastos para sa daliri na nawala sa iyong subordinate, kasama ang lahat ng iba pang mga taong nasugatan ngayon. Sumimangot si Jada at tuluyang pinayagan si One Eye at ang kanyang mga tauhan na umalis. Hiningi ito ni Severin nung sinampal kanya. Kung magkakaroon tayo ng ganitong pagkakataon sa hinaharap, kailangan siguraduhin na hindi natin siya bibitawan. Sabi ni Easton habang nagngangalit ang mga ngipin. Si Jada, gayunpaman, nakasimangot at sinabi. May pakiramdam ako na ang mga bagay ay hindi gaya ng hitsura nila. Hindi sana magdadala si Blade ng napakaraming tao para lang maningil ng utang na inutang ng nasasakupan ni One Eye. At bakit kailangan din nilang putulin ang daliri ng taong iyon? Hindi mo ba naisip na masyadong malayo iyon para lang sa kaunting pera? Ipinahayag ni Easton ang kanyang hindi pagkakasundo sa kanya. Ano ba ang gusto mong sabihin? Sa tingin mo ba ay maaaring pumunta dito si Blade para tulungang makatakas si Severin? Bakit siya gagawa ng isang bagay na magpapautang kay Severin sa kanya? Tumanggo si Jada. Napakagalang ni Blade kay Severin at tinawag siyang Mr. Severin. Natatakot ako na may higit pa sa kanilang relasyon kaysa sa inaasahan natin. Kung may gagawin tayo kay Severin sa hinaharap, nag-aalala ako na baka masaktan natin si Draco Hall. Isa sila sa 3 puwersa ng Underworld, at habang ang Stones ay hindi passovers, hindi kami maglalakas loob na pumunta hanggang sa masaktan sila. Gayunpaman, kumpiyansa na tumawa si Easton. Hahaha,
Medyo nag-iingat ka talaga ah. Alam ko kung anong klaseng tao si Severin. Kung may kakayahan siya gaya ng iyong pinaniniwalaan, hindi sana siya ipinakulong namin. Tsaka ilang araw pa lang siya nakabalik. Paano niya biglang nakilala ang isang tulad ni Blade? Kumunat ang noo ni Jada, hindi pa rin maalis ang pakiramdam na may bahid ng paggalang mula kay Blade kay Severin, at isang kapansin-pansin doon. Ngunit bakit ang isang tulad ni Blade ay tumawag kay Severin bilang Mr. Severin? Parang hindi tama ang paraan ng pagtawag niya kay Severin. Si Jada ay isang maingat na individual, at nadama niya na ang buong pangyayari noong gabing iyon ay hindi kasing simple ng nakikita sa ibabaw. Tila sa kanya ay partikular na dumating si Blade upang tulungan si Severin matapos makita na ang huli ay nakulong. Nag-isip sandali si Easton at sinabing, alam ko kung bakit. Dahil kilala ni Severin si Mr. Henry, at si Mr. Henry ang pinuno ng mga Longhorn. Sino ba ang hindi gustong magpabor sa isang taong malapit sa isang first-tier na pamilya? Maaaring mukhang brutal ang lalaking ito na si Blade, pero maislan din siyang tao. Pupusta ako na naging magalang siya kay Severin dahil sa relasyon ni Severin kay Henry. Inilipat ni Jada ang paksa. Siya nga pala, bakit si Mr. Henry ay inanyayahan si Severin na kumain sa tanghalian? Alam mo, hindi naman masyadong malaking bagay ang pagkain nila ng magkasama. Ang mamahaling Villa ang gumugulo sa akin. Bakit kay Severin na lang niya ito ibibigay? Dapat mong subukan at tingnan kung maaari mong malaman kung bakit ibinigay ni Mr. Henry ang Villa kay Severin. Life After Prison, Kabanata 78. Tama ka, sobrang kakaiba. Huwag kang mag-alala, susubukan kong magtanong sa paligid. Sumang-ayon si Easton. Si Severin ay nagmamaneho pauwi kasama ang kanyang pamilya matapos buhatin si Diane sa kotse. Salamat lahat kay Blade sa pagtulong sa atin. Nabigla pa rin si Judith sa pangyayaring iyon at hindi napigil ang mapabuntong hininga. Sumugod siya kasama ang napakaraming tao na akala ko ay tayo ang pinupuntirya niya. Hindi ko inaasahan na tutulungan niya tayo. Kilala mo ba kung sino itong si Blade, Severin? Mukha siyang makapangyarihang tao. Tanong ni Maurice kay Severin. Napatingin si Diane kay Severin at medyo naguguluhan din. Wala si Maurice at Judith nang pumunta si Severin sa kasal ni Easton, pero siya, malinaw niyang naalala na may utang si Blade sa mga lock, at si Trevor ang tumawag sa pabor na iyon sa pamamagitan ng paghiling na makipag-ugnayan si Blade kay Severin. Noong gabing iyon, tila medyo kumampi si Blade kay Severin. Bagamat wala siyang ideya kung ano ang nangyari sa ibaba, nakita niya na medyo kakaiba ang tawag ni Blade kay Severin bilang Mr. Severin. Higit sa lahat, dumating si Blade na may mensahe na gustong makita ng kanilang amo si Severin. Ngumiti si Severin bago niya sinabi. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa nila, ngunit bibisitahin ko ang Draco Hall bukas at alamin kung ano ang tungkol sa mga bagay-bagay na nangyayari. Napakunot ang noo ni Diane nang marinig iyon. Hindi mo pwedeng pakialaman ang Draco Hall, Severin. Nag-aalala ako na baka nasa panganib ka kung pupunta ka doon. Hayaan mo akong sumama sa iyo. Nagdulot ng init sa puso ni Severin ang mga salita nito ngunit tumalikod ito at sinabi sa kanya. Naaantig ako sa iyong pag-aalala, ngunit sa palagay ko ay wala kang maitutulong kung makatagpo ako ng panganib doon. At sa paghusga sa kanilang saloobin ngayong gabi, sa palagay ko ay mayroon silang iba pang dahilan kung bakit gusto nila akong kausapin. Lahat ay magiging maayos. Kaya huwag kang mag-alala. Kung libre ka bukas, maaari mong ayusin ang bahay kasama sina nanay at tatay, baka bumili pa ng mga bagong gamit para sa bahay. Tatawagan natin ang ating mga kamag-anak para sa isang pagtitipon sa loob ng ilang araw. Dagdag pa ni Severin. Sige. Tumanggaw si Diane. Anong ibig mong sabihin sige? Hindi ba nanapalay ang bukong-bukong mo? Dapat kang magpahinga sa bahay ng ilang araw o magpatingin ka bukas sa ospital. Bulalas ni Judith. Nakangiting sabi ni Severin. Huwag kang mag-alala, nanay. Nakalimutan mo bang doktor ako? Susuriin ko ito mamaya, at ipinapangako kong magiging maayos siya bukas. Matagal bago gumaling ang Pyle, Severin. Paano magiging ganoon kadali kung namamaga ang bukong-bukong ni Diane? Napangiti ng mapait si Judith,
pakiramdam na ang kanyang anak ay masyadong mayabang at madalas na gumawa ng mga kakaibang pag-aangkin. Well, hindi ako ordinaryong doktor. Isa akong miracle doctor. Paliwanag ni Severin. Life After Prison, Kabanata 79. Nakauwi na tayo, honey. Pagdating sa villa, binuhat ni Severin si Diane palabas ng sasakyan at papunta sa second floor. Sumunod naman si Celine sa likuran nilang dalawa at nag-aalalang sabi. Masakit ba ang iyong bukong-bukong, nanay? Huwag kang mag-alala, Celine. Magiging maayos si nanay. Pagagalingan ko siya saglit. Tiningnan ni Severin ang kanyang kaibig-ibig na anyo at naramdaman na parang natutunaw ang kanyang puso. Talaga. Napakaganda mo, tatay. Humahanga si Celine kay Severin at pakiramdam niya ay wala siyang magagawa. Sige, magpahinga ka muna dyan, Celine. Malapit na kitang paliguan. May bathtub tayo ngayon, kaya pwede kang maligo sa bathtub. Tumingin si Diane kay Celine at ngumiti ng malambing. Ni minsan ay hindi niya pinagsisihan ang pagsilang sa kanyang anak, dahil kahit nakakapagod at mahirap ang buhay, si Celine ang naging puwersa niya para magpatuloy sa buhay. Sa kanyang pagtataka, ang maliit na batang babae ay nakatiklop ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib at ngumuso siya ng may galit. Hindi, ayokong paliguan mo ako. Gusto kong paliguan ako ni tatay. Medyo natahimik si Diane. Tumingin siya kay Severin at sinabing. Nagkakagulo siya na gusto mo siyang paliguan pagbalik mo. Hindi ko akalain na hihilingin niya iyon sa parehong araw na bumalik ka. Tinitigan ni Severin ang kaibig-ibig na mga kalokohan ng kanyang anak na babae habang ito ay humihiyaw at bumubulusok sa kanyang harapan. Sige. Ihiga ko ang iyong nanay sa kama, at pagkatapos ay paliliguan ko ang aking pinakamamahal na sinta. Yay! Ang galing niyan. Nakangiting ngumiti si Celine at tumakbo siya ng paikot-ikot habang winawagayway ang kanyang maliliit na kamay. Binuhat ni Severin si Diane pabalik sa kanyang kwarto, inilagay sa kama, saka nilagyan ng laman ang bathtub bago siya paliguan. Hindi niya akalain na ganoon pala kakyut at masunurin si Celine, dahil parang tuwang-tuwa ito sa halip na matakot sa kanya. Tiyak na inaabangan niya ang pagtanggap ng lahat ng pagmamahal ng ama mula sa kanya. Nang matapos ang paliligo ay inaya niya itong matulog at bumalik sa kwarto ni Diane. Sigurado ka bang mapapagaling mo ako? Sobrang namamaga ang pa ako. Maraming taon na ang nakalipas mula nang mag-isa si Diane at ngayon sa iisang silid kasama niya si Severin. Sa sandaling iyon, medyo nakaramdam siya ng kaba at medyo bumilis din ang tibok ng puso niya. Lalo siyang kinabahan nang buhatin siya ni Severin paakyat ng hagdan na naka-bridal carry. Malalaman mo rin ang sagot dyan sa lalong madaling panahon. Paano mo naisip na napagaling ko si Henry? Hindi niya tayo bibigyan ng ganoon kalaking villa kung nabigo akong pagalingin siya. Nakangiting umupo si Severin sa gilid ng kama. Itinaas niya ang nasugatang bukong-bukong ni Diane at saka inilagay sa kandanggan niya. Anong ginagawa mo? Nagulat si Diane, hindi pa banggitin ang kaunting takot. Para pagalingin ka, syempre. Medyo wala lang sa lugar. Ibabalik ko ito para sa iyo at papahiran ko ito ng kaunti. Kung gayon ang lahat ay magiging maayos. Ngumiti ng mahina si Severin. Hindi niya napigil ang mapangiti nang makita ang pamumula ni Diane, at sinabi niya sa kanya iyon ng mahina. Honey, 4 na taong gulang na ang anak natin. Bakit mahiyain ka pa rin? Niloloko mo ba ako? Iritadong sabi ni Diane. Ayokong kausapin ka. Parang hindi ko alam kung anong klaseng tao ka. Kung hindi lang ako lasing noon, wala ako sa ganito. Gayunpaman, bigla na lang, kinuha ni Severin ang perpektong sandali upang hawakan ang kanyang paa at bigyan ito ng kaunti at pilipit. Isang naririnig na tunog ng pag-click ang ginawa. Napangiwi si Diane sa sakit at galit na sinabi. Anong klaseng doktor ka? Paano mo magagawa iyon nang hindi ako pinapansin? Sinadya mo naman yun, di ba? Life After Prison, Kabanata 80. Tumakbo agad si Severin sa isang tabi at mayabang na sabi. Sinasadya. Halika at suntukin mo ako pagkatapos. Severin. Galit na nagngangalit si Diane habang tumatayo at sumugod para kurutin siya. Teka, masakit pa ba? Tanong ni Severin nang makitang tumatakbo si Diane papunta sa kanya. Tama ka, hindi na masakit. Natigilan si Diane saglit.
Bagamat hindi siya makalakad kanina, kahit papaano ay nakatakbo siya ng ilang hakbang nang hindi naramdamang may nangyari. Ano sa tingin mo? Alam mo naman kung gaano ako kahanga-hanga ngayon, di ba? Hihihi, susunggaban mo ba ako kung hindi kita ginalit? Hindi ka naman siguro maglalakas loob, di ba? Pagmamalaki ni Severin. Ikaw. Ang galing mo, ibibigay ko sa'yo yan. Naglakad pa ng ilang hakbang si Dayan at hindi napigil ang purihin si Severin. Sabi sa inyo isa akong miracle doctor. Bakit walang kamanghamanghang kakayahan ang isang miracle doctor? Ngumiti si Severin, saka seryosong tumingin kay Dayan. Siya nga pala, lagi mo akong tinatawag na Severin. Bakit hindi mo man lang ako matawag na honey? Hindi. Hindi mangyayari ang gusto mo. Agad na nagkunwaring galit si Dayan. Ikaw ang dahilan kung bakit ako pinalayas sa Shanahan at nagdusa ng napakaraming taon. Hindi pa kita napapatawad, alam mo ba? Walang paraan na tatawagan kitang honey. Ayos lang. Tatawagan mo rin akong honey maaga o huli. Bumantong hininga si Severin at sinabi sa seryosong tono. Oh, well, ipakita mo sa akin kung kaya mo iyon. Humalukip-kap si Dayan sa harap ng kanyang dibdib at inilagay ang malamig at mapanghusgang tingin na tipikal ng mga babaeng presidente. Babalik ako sa kwarto ko para matulog. Magpahinga ka rin ng konti. Matapos makapag-isip si Severin sa kanyang mga salita, sa wakas ay sinabi niya sa kanya. Ngunit kung natatakot ka sa dilim, maaari rin kitang laging samahan. Mawala ka, mangarap ka. Pinanlakihan siya ng mata ni Dayan. Ngumiti si Severin, kumuha ng maliit na bote ng ointment, at sinabi sa kanya. Umupo ka muna saglit. Lalagyan ko ng pamahid ang bukong-bukong mo. Kahit na naibalik ko na ang mga buto mo, medyo nasira pa rin ang mga muscles sa paligid. Sige. Umupo si Dayan sa ulo ng kama habang si Severin ay tumingkayad at maingat na nagbuhos ng gamot sa palad niya. Pagkatapos ay sinimulan niya itong ipahid sa kanyang bukong-bukong. Nang makita niyang nakayuko si Severin at maingat na inilapat ang pamahid sa kanya, nakaramdam siya ng bahagyang init sa kanyang puso habang hinahangaan ang magandang side profile nito. Siya ay natutuwa na hindi siya binaygo nito at nagpakita ng isang pakiramdam ng responsibilidad sa halip na maging isang hamak. Bukod dito, ang tono ni Severin ay tila nagmumungkahi na siya ay nalinlang ni Easton upang pumirma sa isang kasunduan na ibenta ang kanyang kasintahan. Matapos malagyan ng pamahid ang bukong-bukong, ngumiti si Dayan kay Severin. Salamat. Dapat ka munang magpahinga. Tumayo si Severin at naginat ng bewang. Ikaw ang asawa ko. Hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin. Ako ang dahilan kung bakit ka nagdusa ng husto sa nakalipas na 5 taon, ngunit tinutulungan mo pa rin ang aking mga magulang. Isa kang mabuting babae, at ipinapangako ko na hindi na kita pababayaan muli. Tandaan ang aking mga salita, bibigyan kita ng kasal na iinggitin ka ng lahat ng tao sa mundo. Sa kaibuturan, naramdaman ni Dayan na ang sweet niya talaga, pero ngumiti pa rin ito ng pilit sa kanya at sinabing. Mamamatay ka ba kung hindi ka magyabang? Matulog ka na. Masaya na ako na magkakaroon tayo ng ganito kalaking bahay. Pero hindi sapat iyon, honey. Ito ay halos hindi sapat. Gaya ng lagi kong sinasabi, hindi ako nagyayabang. Tumingin ng masama si Severin kay Dayan. Gusto kong malaman ng lahat na tama ang pinili mo sa pagpili sa akin.